Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by SMNI News Online. Interview ng ni Cathy Binag at Attorney Rowan Aguanson kay Mr. Lito Banayo, isang political strategist na kaibigan matalik, dating staff ni Senator Lacson. So ito, inilahad ni Mr. Lito Banayo ano pa talaga ang nangyari doon sa meeting sa Soler Casino ba yun, o resort tungkol sa Constituent Assembly at term extension na plano ng, alam nyo na, sino nagplano? Soto and Bujidi, Malasio. Okay, pakinggan natin siya. Sab mo at iba pa na sinabi nila sa iyo magandang ideya yung mag-constitutional assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region. At Sabi paano nangyari yung usapan? Let me tell you the story there, no? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001. Gano'n nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang kilala mo yun, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero sa Sigbaro, no? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kababae, ka-probinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, no? So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the personal. The personal, yung mga kung ano-ano, pati minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko doon sa Soler, naandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kayo magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Boji D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate,
term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. Mm. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Yun. Election sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, Eh, mayor. presidente. Oo. Hindi wala in fairness, wala siyang sinabi sa presidente, no? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Sen Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification for president to 35. Mm. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20 kung hindi ko sa age biniro daw niya ng ganon. Mm. So yun ang napag-usapan at wala naman akong doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inumit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico. Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. Mm. But I talked about it as a plot. The title of the column was the plot. No? I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate Yeah. noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Mm. Monday naman nagkaroon ng Nagkaroon ng gulo sa Senado. Mm. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi Hindi. nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, Boji. si Speaker Boji. Umamin ano niya? Si Tito Soto, ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, meeting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf, no? At hindi yan, at so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandun dun eh. 10 including myself. I mean, Yeah. no? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung So yun. Salamat, Mr. Lito Benayaw, sa pagiging honest. Nahuli sa sariling bibig. Pag hindi kininto yun ni Senator Lacson, hindi mabubulgar yung usapan nila na magkakaroon na pala ng charter change. So again, divine providence. Pero mo yan, hindi niya alam na magkakaroon ng kudita. So yung sinulat niya tungkol dyan sa CONAS o charter change na pigilan dahil nagkaroon ng nagkaroon ng kudita sa Senado. So, wala na. Nabulgar na ang plano nila at salamat sa isang honest na kaibigan ni Senator Ping Lacson.
Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Sa balay sa Tabangan ug Yero. So muna ni kadtong gitabang nga Yero tungod kay kagahapon ulan man, so wala ko kaanhi, so ila na gyud gi atop ra dali sila atop kay ulan man, at least nga dili daw sila maulanan. So muna ni kadtong gitabang nga Yero nga nakaatop na gyud sila. So napulihan na gyud tong ilang atop nga ilang gitangtang nga mga buslot na. So nindot na sad kay nakaatop na sila sa gitabang. Salamat sa Ginoo nga gihatagan mi og sin nga nakaatop na gid mi, nakasilong na mi kay ang among balay wala na naman. Salamat mi sa naghatag sa sin. Kay salamat. Kagahapon tungod kay gaulan naman, so nagdali-dali na mas pag-atop. Oh, kay gabasa man mi. Oo, so excited kayo mga natagaan og Yero. Excited mi kayo kay kuan dili na mi karon mabasa og bisag dagan na kay ulan. So, nagpasalamat mi sa Ginoo kay natagaan mi sin, nakaatop na mi, dili na mi mabasa. Nga taba nga sa matagan mi mautruan. Salamat kaayo. Salamat.